Hello mga idol, magandang linggo po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula ay gusto ko lang sabihin ang magandang balita. Bumalik na ang ating main channel, kaya dito na ako muling mag-upload ng mga bagong updates tungkol kina Lusheng, Zufan, at Jean. Maraming salamat sa inyong matiyagang paghihintay. At ngayon, narito na ang panibago nating episode para kay Zufan. Habang hinihintay ng ating bida na gumalaw ang mga tauhan ng family head, maingat muna niyang pinagmasdan ang mga ito. Subalit hindi na sila pinansin pa ng young miss at sinabi niya na pagbalik niya ay papagalitan niya ang dalawa. Ngunit bago yun, kailangan muna niyang makausap ang kanyang ama. Kaya agad niyang sinabi sa ating bida na sumama sa kanya dahil kailangan nilang kausapin ang kanyang ama upang mabigyan ito ng hustisya sa pambubuli na ginawa sa kanya ng kanilang mga tauhan. Agad namang pumayag ang ating bida. Sa kanyang isip, mukhang magiging isang sobrang righteous na young miss ang kanyang kasama dahil sa tulong nito. Habang naglalakad sila, napansin niyang tila naging malalim na talaga ang relasyon ng young miss sa kanyang anak. Dahil dito, hindi na ito kasing tuso ng babaeng una niyang inaasahan. Subalit bago pa man sila makalayo, bigla siyang nilapitan ng pinsan ni Ken Young. Dahil mabilis itong naglalakad, sinadya nitong tamaan ang katawan ng ating bida. Muli na naman siyang inatake ng kumag na ito nang walang malinaw na dahilan. At sa pagkakataong ito, hindi na nito sinubukang magpanggap na aksidente lamang ang pagkakatama nito kay Zufan. Sa halip, seryoso nitong tiningnan ng ating bida at binalaan siya na huwag nang lalapit sa kanilang young miss mula ngayon. Sinabi nitong mahihirap lamang silang mag-ama at kahit naging bahagi na sila ng Shangguan clan, hindi pa rin sila magiging tunay na miyembro ng kanilang pamilya. Matapos sabihin yon, agad nang umalis ang pinsan ni Ken Young. Sa kanyang isip, sana ay naging sapat na ang babala na yun upang tuluyan ng mawala sa isip ng ating bida ang anumang pagnanasa nito sa kanyang pinsan. Kung sakaling magkaroon pa ito ng ibang intensyon kay Ken Young, tiyak na muli niya itong paparusahan. Mas lalo namang nainis si Zufan dahil ito na ang pangalawang beses na inatake siya ng kumag na ito. Kung kahapon ay nagawa pa niyang pagbigyan ng ginawa nito, ngayon ay tila hindi na kayang palampasin ng kanyang pride ang panibagong pang-iinsulto. Kaya sa kanyang isip, kailangan na niyang maghanda. Sa pagkakataong ito, nais niyang turuan ng leksyon ng kumag na paulit-ulit na nanggugulo sa kanya. Samantala, matapos ang ilang sandali, agad nang kinausap ni Ken Young ang kanyang ama tungkol sa ginawa ng mga bantay kay Zufan. Ipinaliwanag ng family head na ang tanging iniutos lamang niya sa mga tauhan ay protektahan ang mag-ama. Hindi niya inaasahan na magiging mangmang ang mga ito at magiging sobrang agresibo sa halip na protektahan lamang sila. Dahil dito, sinabi niya kay Ken Young na huwag itong mag-alala dahil mamaya ay personal niyang papagalitan ang mga tauhan na iyon. Kasunod nito, agad niyang tinawag ang ating bida at ipinaalam na siya at ang kanyang anak ay bahagi na ngayon ng Shangguan clan. Dahil dito, kailangan na rin niyang gampanan ang kanyang responsibilidad bilang miyembro ng kanilang pamilya. May isang mahalagang misyon na kailangang ipagawa ng Shangguan clan kay Zufan. Sa kasalukuyan, hindi na convenient para sa kanilang mga matatanda at elder na lumabas at maglibot-libot sa lungsod upang mang-alap ng impormasyon. Kaya ang responsibilidad na mang-alap ng mga impormasyon sa lungsod ay ibibigay nila kay Zufan. Dagdag pa ng family head, sasamahan siya ng kanyang anak na si Ken Young at ng kanyang nephew na si Yulin upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Si Ken Young ang tutulong kay Zufan habang nakikipag-usap ito sa mga tao, habang si Yulin naman ang magsisiguro sa kanyang kaligtasan mula sa dilim. Nang marinig ito ni Ken Young, agad siyang natuwa dahil nangangahulugan itong maaari nang lumabas ang mag-ama. Kaya tinanong niya ang kanyang ama kung maaari na ba niyang dalhin sa labas sina Little Son at ang ama nitong si Mr. Gu. Agad namang sumagot ang family head at sinabi na maaari nang lumabas ang mag-ama. Dahil dito, masayang itinaas ni Ken Young si Little Son habang sinasabing makakalabas na sila upang mamasyal. Muli namang ipinaliwanag ng family head na nagkaroon lamang ng maling interpretasyon ang kanyang mga tauhan tungkol sa kanyang utos at tunay na intensyon. Wala siyang balak na paghigpitan ang galaw ng mag-ama, lalo na ngayong bahagi na sila ng kanilang pamilya. Naging seryoso naman ang ating bida nang marinig yon. Mukhang totoong seryoso ang family head sa kanyang sinabi na hindi niya kailanman iniutos na paghigpitan ang kanilang paggalaw. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ang dalawang tauhan kanina mismo ang gumawa ng paraan upang pahirapan siya. At higit sa lahat, maaaring may koneksyon ang kanilang ginawa sa plano ni Yulin na pangbubuli sa kanya. Kung ganoon, mukhang magkakaroon mamaya ng isang magandang palabas. Ang hindi lamang alam ng mga ito ay matagal nang naghahanda ang ating bida.
Kanina pa siya naiinis sa mga galaw ni Yulin, at ngayon ay tila nabigyan na siya ng pagkakataong turuan ito ng leksyon. Makalipas ang ilang sandali, agad nang lumabas ang tatlo at sabay-sabay na naglakad sa labas ng lungsod na parabang isang masayang pamilya. Sa tuwing may makikitang pagkain si Little Son, agad niya itong ipinapabili sa kanyang auntie na si Ken Young. Dahil dito, hindi maiwasang mapatingin sa kanila ang mga tao sa paligid dahil mukha talaga silang isang masayang pamilya. Gayunpaman, hindi lamang ang kanilang masayang samahan ang nakakuha ng atensyon ng mga tao. Kapansin-pansin din ang pambihirang kagandahan ni Ken Young, dahilan upang maraming tao ang mapatingin sa kanilang direksyon. Subalit habang masayang naglalakad ang tatlo, kabaligtaran naman ang nararamdaman ni Yulin habang pinagmamasdan sila. Hindi niya maiwasang mainis sa ating bida dahil nakikita niyang masayang-masaya ang kanyang pinsan habang kasama si Mr. Go, na sa kanyang paningin ay isa lamang mahinang martial artist. Dahil dito, napagdesisyonan ni Yulin na turuan na ng leksyon ang kumag na ito. Hindi nito sinunod ang kanyang babala kanina, kaya para sa kanya, panahon na upang ipakita niya kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Sakto namang nakakuha ng atensyon ni Yulin ang biglang ingay mula sa mga tao sa paligid. Tila may mahalagang announcement na magaganap sa kabilang bahagi ng lungsod, dahilan upang magsipuntahan doon ang mga tao. Naisip ni Yulin na maaaring may mahalagang impormasyon siyang makuha na maaari niyang iulat sa kanilang family head. Kaya agad din siyang nagtungo sa lugar kung saan nagtitipon ang mga tao. Sa gitna ng lungsod, isang bantay ang malakas na sumigaw upang makuha ang atensyon ng lahat. Inihayag nito na isang mahalagang ulat ang bagong dumating mula sa kanilang imperial capital, na 10,000 milya ang layo mula sa lungsod na kanilang kinaroroonan. Ayon sa ulat, kamakailan lamang ay nakaranas ng malaking kabiguan sa kanyang cultivation ang number 1 genius ng kanilang Solar Star Empire, ang Crown Prince. Dahil dito, tuluyang nasira ang kanyang dantian. Ilang libong alchemist na ang nagtungo sa imperial capital upang subukang pagalingin at ibalik ang nasirang dantian ng Crown Prince. Ngunit sa kabila ng kanilang kakayahan, wala ni isa man sa kanila ang nagtagumpay. Dahil dito, isang espesyal na imbitasyon ang inilabas para sa mga alchemist mula sa iba't ibang panig ng mundo. Inaanyayahan silang magtungo sa imperial capital upang subukang gamutin ang Crown Prince. Para sa sinumang alchemist na naniniwalang mayroon siyang kakayahan upang malutas ang problema, maaari silang mag-report sa Feiyan Manor. Doon isasagawa ang kinakailangang screening upang matukoy kung sino ang may sapat na kakayahan. Ang mga makakapasa sa pagsusuri ang siyang irerekomendang magtungo sa imperial capital upang subukang iligtas ang dantian ng kanilang Crown Prince. Dagdag pa ng bantay, anuman ang maging resulta ng kanilang pagpunta sa imperial capital, mapagagaling man nila ang Crown Prince o hindi, magkakaroon pa rin sila ng magandang oportunidad sa loob ng Central State sa hinaharap. Dahil dito, hinikayat niya ang lahat ng mga alchemist na huwag palampasin ang pagkakataong ito. Nang marinig yon ng ating bida, agad siyang napaisip kung isa ba itong patibong o isang tunay na oportunidad. Ang pagkakaroon ng isang insidenteng kinasasangkutan ng Crown Prince sa ganitong pagkakataon ay lubhang kainahinala. Kaya hindi niya matiyak kung tunay nga ba ang balitang ito o isa lamang itong planong ginawa upang maakit ang mga alchemist. Gayunpaman, kahit na may malaking panganib na kaakibat ang pagkakataong ito, napakalaki rin ang magiging pakinabang nito para sa kanya. Kung magagamit niya ang pagkakataong ito upang makapasok sa Feiyan Manor at ma-scout ang buong lugar, malaki ang posibilidad na matuklasan niya ang kinaroroonan ng World Tunnel na pinaniniwalaan niyang nakatago sa loob ng mansyon. Samantala, sinabi ni Ken Young na sa tingin niya ay kailangan na nilang umalis dahil kinakailangan nilang iulat agad ang balitang ito sa kanilang family head. Matagal na rin silang nasa labas, at mukhang pagod na rin si Little Son. Kaya mas mabuti nang bumalik na sila sa kanilang mansion. Ngumiti naman ang ating bida. Sa kanyang isip, tila gustong-gusto na ni Ken Young na maibigay sa kanyang ama ang impormasyong kanilang nakalap. Dahil dito, hindi na siya nakipagtalo pa at agad na lamang sumunod sa kagustuhan ni Ken Young. Kasabay nito, nagsimula na silang maglakad pabalik sa direksyon ng kanilang mansion. Naisip ng ating bida na maaaring magsimula na ang susunod na hakbang sa pagitan ng Shangguan Clan at Feiyan Manor, lalo na't napakalaki ng balitang kanilang nakuha. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis, bigla silang hinarap ni Yulin at dinala sa isang madilim na eskinita upang makausap ng pribado. Nagkaroon ng pagtataka ang tatlo dahil hindi malinaw kung ano ang nais sabihin ni Yulin. Higit sa lahat,
hindi maaaring makita ng ibang tao na magkakasama sila sa ganitong sitwasyon. Kaya agad na ipinaliwanag ni Yulin sa kanyang pinsan na kailangan nitong mauna at bumalik sa family head upang iulat ang magandang balitang kanilang nalaman. Inutusan din niya si Ken Young na dalhin ang anak ni Mr. Gu dahil kailangan niya si Brother Gu para sa isang mahalagang gawain. Ipinaliwanag ni Yulin na may napansin siyang kakaibang galaw mula sa mga bantay na kasalukuyang naglilibot sa paligid ng Feyon Manor. Dahil dito, nais niyang personal na magtungo roon upang magsagawa ng investigasyon. Ang problema lamang ay hindi convenient para kay Yulin na lumabas at mag-imbestiga ng lantaran dahil maaari siyang mapansin ng mga tao. Kaya nais niyang gamitin si Zufan bilang kanyang cover habang siya ay palihim na nagsasagawa ng investigasyon. Napagtanto ni Ken Young na maaaring maging mahalaga ang tulong ni Zufan kung ganoon nga ang sitwasyon. Kaya agad siyang pumayag. Gayunpaman, binalaan niya ang kanyang pinsan na kailangan itong panatilihing ligtas si Mr. Gu dahil isa na itong mahalagang tao para sa kanilang Shangguan clan. Dagdag pa niya, kailangan itong maibalik si Mr. Gu ng ligtas at walang kahit anong sugat. Alam ni Ken Young na nasa radiant stage lamang ang cultivation ni Mr. Gu, kaya hindi nito kakayaning makipaglaban sa mga malalakas na bantay sakaling magkaroon ng panganib. Dahil dito, agad na hinawakan ni Yulin ang ating bida at tiniyak kay Ken Young na huwag itong mag-alala dahil sisiguraduhin niyang ligtas si Mr. Gu. Nakangiting sinabi ni Yulin na babalik din sila mamayang hapon, kaya wala silang dapat ipag-alala. Hiniling din niya kay Ken Young na ipaalam sa kanilang family head kung gaano kahalaga ang misyong kanyang gagawin at kung bakit kinakailangan niyang isama si Zufan. Ang hindi alam ni Yulin ay matagal nang nauunawaan ng ating bida ang tunay nitong balak. Sa katunayan, naging pabor pa sa kanya ang sitwasyon dahil kanina pa niya gustong turuan ng leksyon ang kumag na ito. Hindi lamang niya ito magawa dahil nasa harapan sila ng mga miyembro ng Shangguan clan. Ngunit ngayon, tila si Yulin na mismo ang nagbibigay sa kanya ng pagkakataong matagal niyang hinihintay upang mabugbog ito nang walang makikialam. Makalipas ang ilang sandali, agad nang nakabalik si Ken Young sa kanilang mansion. Nagulat ang family head nang malaman niya na ang Feyon Manor ay kasalukuyang nagre-recruit ng mga alchemist upang subukang pagalingin ang Crown Prince ng Central State. Agad niyang napagtanto na maaaring maging napakalaking bagay nito para sa kanilang Shangguan clan. Tinanong niya si Ken Young kung talagang reliable ang impormasyong kanilang natanggap. Agad namang tiniyak ni Ken Young na totoong-totoo ang balita dahil kumakalat na ito sa buong lungsod. Marami na rin ang nagtungo sa Feyon Manor matapos marinig ang announcement, partikular na ang mga alchemist na nais samantalahin ang pagkakataong ito. Bahagyang ngumiti ang family head. Kung totoong may ganitong recruitment sa Feyon Manor, nangangahulugan itong nagkaroon sila ng isang napakagandang pagkakataon upang makapasok sa loob ng mansyon. Gayunpaman, nanatili pa rin sa kanyang isip ang isang malaking tanong, isa ba itong tunay na oportunidad o isang patibong na inihanda ng kanyang nakababatang kapatid upang mahuli silang lahat sa loob ng Feyon Manor? Agad niyang tinanong si Ken Young kung nasaan na sina Yulin at Zufan dahil hindi sila kasama nitong bumalik sa mansion. Ipinaliwanag naman ni Ken Young na ayon sa kanyang pinsan, may napansin itong mga kainahinalang bakas at clues na may kaugnayan sa Feyon Manor. Dahil dito, hiniram ni Yulin si Zufan upang gamitin bilang kanyang cover habang palihim siyang nagsasagawa ng investigasyon. Hindi maiwasang makaramdam ng pag-aalala ang family head. Gayunpaman, kilala niya ang kanyang nephew bilang isang matalino at mahusay na tao. Kaya naniniwala siyang may sapat na dahilan si Yulin kung bakit nito kinuha si Zufan. Dahil dito, umaasa siyang magiging ligtas ang ating bida habang kasama ang kanyang nephew. Maya-maya, napagtanto ng family head na napakalaki ng impormasyong kanilang natanggap. Dahil dito, kailangan niya itong iulat agad sa kanilang Great Venerables. Ito ang isa sa pinakamahalagang impormasyon na maaari niyang maibigay sa mga ito at maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang susunod na hakbang. Agad siyang lumabas sa meeting hall at sinabi kay Ken Young na magpahinga na muna ito dahil naiintindihan niya ang kasalukuyang sitwasyon. Kailangan muna niyang makipag-usap sa kanilang Great Venerables upang pag-usapan ang balitang kanilang natanggap at ang posibleng hakbang na dapat nilang gawin. Makalipas ang ilang sandali, agad na nagtungo ang family head sa kanilang Great Venerables at iniulat ang lahat ng kanyang nalaman. Gayunpaman, sinabi niyang hindi pa rin siya sigurado kung ang recruitment ng mga alchemist ay isang tunay na oportunidad o isang patibong na inihanda ng kanyang nakababatang kapatid upang mahuli silang lahat sa loob ng Feyon Manor.
Isa sa mga Great Venerables ang nagsabi na ang krisis na ito ay maaaring maging parehong oportunidad at panganib para sa kanilang clan. Sapagkat may kasabihan na kung saan naroon ang isang malaking oportunidad, naroon din ang katumbas na panganib. Dahil dito, hindi na nila kailangang pag-isipan ng matagal kung dapat ba nilang pasukin ang pagkakataong ito o hindi. Ito na ang pinakamagandang pagkakataong mayroon sila upang makapasok sa Feyon Manor. At kahit pa isang patibong ang naghihintay sa loob, maaari pa rin nilang gamitin ang pagkakataong ito upang ma-scout ang buong lugar. Mas mainam na magkaroon sila ng pagkakataong suriin ang Feyon Manor ng may malinaw na dahilan kaysa basta na lamang pumasok doon nang walang anumang impormasyon o direksyon. Kung tutuusin, ganito rin ang naging problema nila isang buwan na ang nakalipas, nang makaranas sila ng matinding pagkatalo. Maging ang anak ng family head ay nagtamo ng malubhang pinsala at muntik nang mawala ng buhay. Dahil dito, naisip ng Great Venerable na maaaring hindi naging magandang desisyon ang pagdadala nila sa mga batang ito sa loob ng lungsod. Agad namang pinigilan ng family head ang kanyang sinabi at ipinaliwanag na hindi dapat yun ang kanilang tingin sa sitwasyon. Ayon sa family head, bilang mga miyembro ng Shangguan clan, hindi sila dapat mamuhay na may takot sa kamatayan. Hindi rin nila maaaring tratuhin ang kanilang mga anak na para bang mga kayamanang kailangang itago at protektahan sa lahat ng oras. Kailangan nilang magkaroon ng karanasan sa tunay na mundo at matutong harapin mismo ang mga panganib na kaakibat ng kanilang landas. Ito rin ang dahilan kung bakit dinala niya ang kanyang anak na babae sa lungsod. Sa katunayan, ang orihinal nilang plano ay gamitin ang mga batang ito upang makapasok sa mga lugar na hindi pamilyar sa kanila, lalo na dahil hindi sila kilala ng Feyon Manor. Sa ganitong paraan, mas madali nilang magagamit ang kanilang mga anak bilang bahagi ng kanilang operasyon nang hindi agad napapansin ng kanilang mga kalaban. Subalit hindi rin may kakailan ng family head na hindi umayon sa kanilang plano ang mga pangyayari. Noong una nilang minamanmanan ang isang tauhan ng Feyon Manor, hindi nila inaasahan na mababaliktad ang sitwasyon at sila mismo ang mababantayan nito. Dahil dito, natuklasan ng mga gwardya ng Feyon Manor ang kinaroroonan ng kanilang hideout at agad nila itong sinalakay. Sa nangyaring pag-atake, malubhang nasugatan ang kanyang anak at tuluyan nilang nawala ang koneksyon dito. Kaya para sa family head, isa itong tunay na disaster at malaking dagok sa kanilang plano. Gayunpaman, ngayong nakabalik na ang kanyang anak at mas detalyado na ang kanilang bagong plano, naniniwala ang family head na hindi na nila mararanasan muli ang parehong crisis na nangyari noon. Mas maingat na sila ngayon at mas marami na silang impormasyong hawak, kaya umaasa siyang magiging mas maayos ang kanilang susunod na hakbang. Agad namang nagsalita ang Great Venerable at sinabing umaasa siyang ganoon nga ang mangyayari. Ipinaalala rin niya na ang kanilang orihinal na plano ay nakabatay sa kahandaang isakripisyo niya at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang mga buhay upang mabawi ang mga kayamanang pag-aari ng Eastern Land na kasalukuyang nasa kamay ni Feyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila nagdalawang isip na magtungo rito at makipagdigma kahit alam nilang napakalaki ng panganib na kanilang haharapin. Gayunpaman, aminado ang Great Venerable na masakit para sa kanya na makita ang mga batang henerasyon na nasasangkot at nasasaktan sa digmaang ito. Sila ang magiging pundasyon ng Eastern Land sa hinaharap, kaya hindi niya nais na makita silang tuluyang mawala dahil lamang sa kanilang kasalukuyang laban. Napaisip naman ang family head sa sinabi ng Great Venerable at napagtanto niyang tama ito. Kung sakaling tuluyan silang mapuksa sa lugar na ito, wala nang matitirang makababalik sa kanilang Shangguan clan. At kung mangyari yun, hindi lamang sila mawawalan ng kanilang mga miyembro kundi maaaring tuluyan na ring magwakas ang kanilang clan bilang isa sa mga nangungunang puwersa ng Eastern Land. Samantala, nagsalita ang ikalawang Great Venerable at pinaalalahanan ng kanyang kasamahan na narito na ang mga batang henerasyon, kaya wala nang saysay na patuloy pa nilang isipin ang bagay na yon. Mahirap na ring umatras o ilabas ang mga ito mula sa lungsod sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya sa halip na pag-isipan pa ang mga bagay na hindi na nila mababago, kailangan nilang ituon ang kanilang atensyon sa susunod na hakbang.